Mga idol, baka gusto nyong suportahan ang munti nating channel through membership, click nyo lang po yung join button sa ating homepage, o kaya, maaari din po kayong mag-send directly through GCash. Muli, hindi po ito sa pilitan. Maraming salamat po mga idolo. Dahil ikaw ang third prince, bakit hindi mo sinabi sa Empress Dowager? Nang marinig ang tanong ni Panlit Ian, ngumiti si Jiang Aijian at nagtanong pabalik, Elder Pan, dahil ikaw ang ikaapat na henerasyong ninuno ni Panzong, bakit hindi mo sinabi sa kanya? Ako ang nagtatanong sa iyo, at ibinabalik mo sa akin ang tanong. Sandali, paano mo nalaman? Hindi ba simple? Malapit ka sa fourth prince noong nakatalaga ka sa hangganan ng Southwest, at inimbestigahan ko ang iyong pinagmulan noon. Ikaw na bata ka, napakatuso mo. Habang sila ay masiglang nag-uusap, biglang may alon ng enerhiya na nagmula sa Eastern Pavilion. Kumunot ang noo ni Jiang Aijian nang mapansin ito, mayroon bang sumalakay sa Evil Sky Pavilion? Umiling si Panlit Ian, hindi nababahala, masasanay ka rin. Gusto ng pinuno ng pavilion na gawin ang mga kakaibang bagay na ito kapag walang ibang nangyayari. Sa malakas na pagputok, nagtipon ang enerhiya, at muling tumahimik ang Eastern Pavilion. Akmang ipagpapatuloy ni Jiang Aijian ang kanilang usapan nang may isa pang, mas malakas, na alon ng enerhiya ang tumama. Sa pagkakataong ito, nagmula ito sa Southern Pavilion, at ang enerhiya ay maraming beses na mas malakas kaysa sa mula sa Eastern Pavilion. Kinamot ni Jiang Aijian ang kanyang ulo, tunay na may kaaway mula sa labas ang sumalakay. Mukhang hindi naman masama ang aking alindog. Kahit na kumalat ang balita ng aking pagkamatay, iniisip pa rin ako ng mga tao. Napakagulo talaga, si Panlit Ian, na may mas maraming karanasan, kaalaman, at pananaw kaysa kay Jiang Aijian, ay kumunot ang kanyang noo at agad na sinabing, tama si Ninth Girl. Talagang matigas ang iyong balat. Naghalinhina ng lamig at init, umiikot pataas at pababa. Gumalaw ang 10 Directions Universe, na may hindi mabilang na alon na umaangat. Ito ang paglampas ng 10 Directions Universe Avatar patungo sa pagsulong sa 100 Tribulation Insight. Hinawakan ni Jiang Aijian ang kanyang pisngi, akala ko may sumusubok na patayin ako muli. Ngunit mukhang mayroong nakalusot, sino kaya ito? Tila may naisip si Panlit Ian, kumikinang ang kanyang mga mata. Maaari ba itong ang aking ikaapat na henerasyong apo, na napakawalang talento? Magandang pagsubok. Si Panzong ay nasa Western Pavilion, hindi sa Southern Pavilion. Sa mga disipulo ng Evil Sky Pavilion, ang tanging walang 100 Tribulation Insight Avatar ay si Zhao Yu. Tumawa si Jiang Aijian, tunay na swerte ang kapatid ko. Ang mga pagbabago sa enerhiya ay tumagal ng humigit kumulang kalahating oras bago hamupa, at tumahimik ang Southern Pavilion. Sumipsip si Panlit Ian mula sa kanyang wine gourd, ang isa ay ang third prince, ang isa naman ay isang ulila ng hari. Ang Great Flame Royal Family ay mayroon lamang ang fourth prince na kahit bahagyang akma sa tungkulin. Sayang at hindi siya nakatadhana na magmana ng trono, ang kanyang misyon ay nasa mga hangganan. Tinaas ni Jiang Aijian ang kanyang kilay, iniligtas niya ang iyong buhay, kaya natural lang na magsalita ka ng mabuti tungkol sa kanya. Hindi mo nakita kung paano siya nakikipag-ugnayan kay Liu Huan. Bahagyang ngumiti si Panlit Ian, lahat para sa kaligtasan, hindi ba ikaw rin? Iniligtas nga ng fourth prince ang aking buhay. Upang bayaran siya, naglingkod ako sa militar ng mga dekada, pumatay ng hindi mabilang na mga kaaway, at sa huli, nawala ang aking cultivation. Sasabihin ko na binayaran ko ang kanyang kabaitan. Tumango si Jiang Aijian at binigyan siya ng isang magalang na saludo. Marunong kang magbayad ng kabaitan, may konsensya ka pa rin. Mabilis na lumipas ang oras, at kinabukasan ng umaga, masiglang dumating si Zhao Yu sa pintuan ng Eastern Pavilion. Master, hindi ka binaygo ng iyong disipulo at nakapasok na sa Nascent Divinity Tribulation Realm. Idinilat ni Lu Zhou ang kanyang mga mata, lumabas mula sa Eastern Pavilion na nakakuyom ang mga kamay sa likod, tinapunan siya ng tingin, hinaplos ang kanyang balbas, at tumango, sinasabing, mabuti. Master, narinig ko na muli mong nirefine ng 10 Directions Universe kagabi, kaya hindi ko na naglakas loob na gambalain ka.
Nang marinig ito, casual na sumagot si Lujo, pagbabalik tanaw sa nakaraan upang matuto ng bago. Maaari ring gamitin ng inyong mga disipulo ang paraang ito para sa inyong cultivation. Sa anumang paraan, lahat kayo ay may kapansin-pansing talento. Ang pagpapractice sa inyo ng mga lumang pamamaraan paminsan-minsan ay makikinabang lamang sa inyo, hindi makakasama. Ganap mo na bang nauunawaan ang Clear Jade Technique? Sumagot si Zhao Yu, halos nauunawaan ko na. Tumango si Lujo na may kasiyahan. Ang Clear Jade Technique ay nagpapalit-palit sa pagitan ng lamig at init, yin at yang. Napakangkop nito sa iyong cultivation. Pagkasabi niyan, bahagyan niyang itinaas ang kanyang kamay, at isang kulay jade na bal-araw ang lumipad patungo kay Zhao Yu. Medyo natigilan si Zhao Yu. Nang makita ang bagay na lumilipad patungo sa kanya, mabilis niya itong nahuli. Orihinal, plano kong bigyan ka ng tear-stained gauntlets, ngunit isinasaalang-alang na ikaw ay isang babae, ibinigay ko na lang kay Old Eight yon. Ang bal-araw, bagaman maliit, ay isang magandang sandata. Ibinibigay ko sa iyo ang Asher Fall Blade. Mayroon ka bang anumang pagtutol? Naisip ni Zhao Yu ang napakalaking kamao ni Old Eight at ang metal na nakabalot sa mga ito. Nanginginig siya at sumagot, walang pagtutol ang disipulo. Gusto ko talaga ang Asher Fall Blade. Mabuti. Iginagawad ko sa iyo ang Asher Fall Blade. Gamitin mo ito ng mabuti. Lubos na natuwa si Zhao Yu at agad na nagbigay ng isang magalang na kowtow kay Lujo, sinasabing, nagpapasalamat ang disipulo, Master. Ang sandatang Asher Fall Blade ay na-activate. Grade, Heavenly Master, Zhao Yu Merit Points Awarded, 1,000. Ang agarang pagkilala na ito ay inaasahan ni Lujo. Bigla niyang naalala na ang tear-stained gauntlets ay hindi pa na-activate ang kanilang grade. Sa sandaling iyon, tumakbo si Zhou Jifeng upang ipaalam sa kanya, narito na ang mga tao ng Luo Sect. Pinayagan na sila ni Mr. Fourth na umakyat sa bundok. Tumango si Lujo, pagkatapos ay ikanaway ang kanyang mga manggas at naglakad patungo sa pangunahing bulwagan ng Evil Sky Pavilion. Di nagtagal, sa pangunahing bulwagan ng Evil Sky Pavilion, nakita ni Luping si Lujo at agad na nagkayam ng mga kamay, sinasabing ang mas batang henerasyon ay nagbibigay galang sa pinuno ng pavilion. Nakatuon ang tingin ni Lujo sa binata sa harap, ikaw ba ang third elder ng Luo Sect? Bilang pinakabatang matanda ng Luo Sect, natural na may dala si Luping na kay abangan, ako nga po. Hinaplos ni Lujo ang kanyang balbas habang sinusuri ang mga taong nasa harap niya. Sa sandaling ito, malamig na sumigaw si Duan Musheng, lumuhod ka. Sandaling natigilan si Luping, hindi ba sinabi ni Dan Yunjian na madaling kausapin ang pinuno ng pavilion? Bakit ganoon kahigpit ang kanyang saloobin? Itinaas ni Duan Musheng ang Overlord Spear sa kanyang kamay at ipinukpok ito sa lupa, hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko. Nagpanik si Luping, mabilis na lumuhad ng may tunog, nagbibigay galang ang mas batang henerasyon kay Elder G. Sa kanyang puso, sinumpa niya si Dan Yunjian ng 100 beses. Nagsalita si Lujo, hinayaan mong maglabas ng lason ang iyong sasakyang bawu sa Evil Sky Pavilion. Ayon sa aming mga patakaran, dapat ay patay ka na ngayon. Nang marinig ito, pinawisan ng malamig si Luping, Elder, hindi akin ang sasakyang iyon. Akala ko ay inudyukan ako ng iba, dala ng pagyayabang. Ang sasakyang iyon ay ginamit ng isang tao upang ipahamak ako. Alam naman ni Lujo na si Bama ang nasa likod nito, ngunit hindi niya ito itinuro, nagpakita ng sentido si Dan Yunjian, at pinatawad ko siya. Ikaw, paano mo ako pipilitin na patawarin ka? Nanginginig si Luping, natakot hanggang sa mouthal, at mabilis na inutusan ang kanyang mga tauhan na buksan ang kahon na dinala niya, nagdala ako ng ilang bagay upang humingi ng paumanhin sa matanda. Inilabas ng 5 tao sa likod niya ang mga bagay, na umakit sa atensyon ng lahat. Sa loob ay iba't ibang mahahalagang materyales para sa pagpino ng mga kasangkapan at ilang aklat na partikular na gusto ni Lujo. Upang humingi ng paumanhin sa matandang demonyong si Lujo, nagmamadaling nagdala ng mahahalagang regalo ang third elder ng Luo Sect sa Evil Sky Pavilion. Binuklat niya ang mga aklat sa itaas at inilabas ang iba't ibang mahahalagang materyales para sa pagpino ng mga kasangkapan.
Nahulog ang tingin ni Luju sa mga sari-saring bagay na iyon. Habang hinahaplos ang kanyang balbas, nag-isip siya sa loob, si Lu Ping ay dumating upang humingi ng paumanhin, bakit niya dinala ang mga bagay na ito? Bago pa siya makapagtanong, nagsimulang magpaliwanag si Lu Ping, ang apat na individual na ito ang aking pinakamahusay na mga armas sa Luo Sect, sanay sa pagpino ng mga armas. Bago pa siya matapos, biglang humakbang si Duan Musheng dala ang kanyang Overlord Spear upang itama siya. Sandali, itama mo ang iyong pagkakamali. Ang Falling Moon Bow ay ibinalik sa kanyang tunay na may-ari, hindi ibinigay bilang regalo. Nag-aalalang tumanggaw si Lu Ping. Tama, ibinalik sa kanyang tunay na may-ari. Muli niyang sinumpa si Dan Yunjian sa kanyang puso, kinilala ng Falling Moon Bow si Dan Yunjian bilang master nito, at kami ng aking apat na kapatid ay maaaring muling i-forge ang Falling Moon Bow. Hinaplos ni Luju ang kanyang balbas, iniisip na hindi siya nakakuha ng refining symbol sa kanyang lottery, kaya marahil ay okay lang na hayaan silang sumubok. Ang pagpino ng armas ay isang kasanayan na kakaunti lamang ang mayroon sa mundo ng cultivation, kaya hindi nakakagulat na may kumpiyansa ang Luo Sect. Gaano ka katiyak? Buong pagmamalaki sumagot si Lu Ping, mahigit sa 60% na napakataas na. Kahit na bumagsak, kailangan lang natin itong i-refine ng isa pang beses upang magtagumpay. Nagtanong pa si Luju, gaano katagal ito aabutin? Sumagot si Lu Ping, 10 araw, na napakabilis na. Siyempre, kung sapat ang mga materyales. Kung walang sapat na materyales, halos imposible sa loob ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Nagpatuloy si Lu Ping, taos puso akong humihingi ng paumanhin at umaasa na mapapatawad ako ng matanda sa aking pagkakamali. Tumayo si Luju at bumaba sa mga hagdanan, ang witchcraft cultivator na iyon, paano mo siya nakilala? Ipinagtapat ni Lu Ping ang lahat, nakilala ko siya sa Divine Capital 10 araw na ang nakalipas. Dahil sa aking pagyayabang kaya ko tinanggap ang sasakyan. Nasaan na ang taong ito ngayon? Dapat ay nasa Divine Capital pa rin siya. Matapos mamatay ang sasakyan, hindi ko na siya makontak. Hindi inaasahan ni Luju na ang taong ito ay nasa Divine Capital pa rin. Patay na ang Second Prince, patay na si Molly, ang taong ito ay dapat na walang lugar sa Divine Capital. Kung gayon, saan siya pupunta? Maaari kitang bigyan ng pagkakataon, ngunit kailangan mong sagutin ang aking mga tanong ng totoo, nasaan na si Yun Tianluo ngayon? Nang marinig ito, sandaling natigilan si Lu Ping. Kung iba ang nagtanong sa kanya nito, galit siya at tatayo, ngunit ang matanda sa harap niya ay isang tao na kasing taas ni Ninuno Yun Tianluo, siya lamang ang naglakas loob na direktang tawagin ang ninuno sa kanyang pangalan. Hindi naglakas loob si Lu Ping na magtagal, sumagot, palaging nag-iisa ang ninuno. Tinaas ni Luju ang kanyang kilay, naghahanap ng breakthrough. Nag-atubili si Lu Ping, dahil ito ay sumasalamin sa sensitibong bagay sa loob ng Luo Sect. Nang makita ang seryosong ekspresyon sa mukha ng matanda, kaya niya lamang sumagot, opo. Matagal nang nasa 8 dahon si Yun Tianluo. Hindi pa rin siya nakalusot sa 9 na dahon. Sa pagbanggit ng 9 na dahon, nagulat si Lu Ping, bakit nagbibiro ang matanda, napakahirap makalusot sa 9 na dahon. Gusto niyang sabihin na kahit ikaw ay hindi pa nakalusot sa 9 na dahon, lalo na ang ninuno, ngunit nilunok niya ang kanyang mga salita upang hindi makasakit ng damdamin. Nagtanong pa si Luju ng isa pang mahalagang tanong, gaano katagal pa ang itatagal ni Yun Tianluo? Naramdaman ni Lu Ping ang labis na pagkabahala, hindi niya inaasahan na tatanungin ng Evil Sky Pavilion ang mga bagay na ito. Nang makita ang kanyang pag-aatubili, hinaplos ni Luju ang kanyang balbas, mayroon akong ilang koneksyon kay Yun Tianluo, hindi mo kailangang mag-alala. Nag-isip si Lu Ping, paubos na rin ang oras ni Ji Tiandao, at walang ganoong tensyon. Bakit kailangang mag-alala ang Luo Sect? Kung nais ng Evil Sky Pavilion na kumilos, ginawa na nila sana iyon, bakit ipinagpaliban? Humigit kumulang 30 taon. Pinag-isipan ni Luju ang bilang na ito. Si Gang Yuando ay gumugol ng humigit kumulang 100 taon at nabigo. Si Yun Tianluo ay sumusubok ng humigit kumulang 70 taon at hindi pa rin nakalusot sa 9 na dahon. Sa madaling salita,
Ang paglusot sa ika-9 na dahon ay kumonsumo ng hindi bababa sa 100 taon ng buhay. Sayang, kakaunti ang mga halimbawa na pagbabasihan.